Hello, 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 hello. Teka lang. Nakabagsak na naman yung aking microphones. Seseses. Hello. Um, it's Sunday. No, it's my family day. So, it's me again, Angel Whisper 11, ang inyong pong lingkod. Bumabati sa inyo ng magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi sa ang lugar man po kayo naroroon. Now, gusto ko pong maghatid sa inyo ng mensahe, no? Naway ako po'y suportahan ng ating mga Holy Spirit, ng ating Divine, na makapaghatid po ako ng mensahe sa inyo patungkol po sa darating na undas, no? Which is, kailangan ko pong magbigay ng konting babala. Naway ito pong mga barahang itong aking ipin-repair is makapagbigay po ng mga warnings, no? Or kung ano yung mga dapat ninyong gawin para po sa darating na undas. Especially po ito sa mga healer and tarot readers, okay? Na under po ng divine light, okay? So, kailangan ko po kayong, kailangan nyo po itong pakinggan ng maigi. Okay, daway ako po ay pagbigyan ni God. Pero depende po sa kanila po yan kung ano po talaga nais nilang ibigay na mensahe sa inyo. Pero kung ako po, gusto ko po pagbigay sa inyo po talaga ng babala na gamit po itong mga cards na ito. Now is gagamit po muna tayo ng Tibetan Bowl para po sa ating panimula. Pero bago po akong magsimula, syempre, gusto ko po muna magpasalamat sa mga new subscribers, followers, ano pa ba, sa mga nag-likes and sa mga nag-comments po. Hindi ko po siya naharap kanina or yesterday, hindi ko po nagawa ng medyo busy po. So now is dito po tayo sa sa mga nag-ano din po, no, sa mga nag-avail po ng mga amulets, maraming salamat. Especially po yung mga talaga pong nag-e-effort po na makakuha ng amulets from me na mga taga-ibang bansa po. Maraming salamat po sa buong paniniwala po, no, sa Diyos Ama. Maraming salamat po. Now is gagamit po muna tayo ng Tibetan Bowl para po cleansing na rin po at para mayanig po yung mga demonic entities or negative energies is malusaw po natin. Ano? Okay. Okay, so now tatabi natin si Tibetan Bowl. And now is tatabi ko rin aking cellphone. Wait. And hingi na po tayo ng basbas sa ating Panginoong Diyos Ama. Okay? Panginoon Diyos Ama, ako po ay narito muli sa inyong harapan. Naway ako po inyong dikin sa aking panalangin, sa aking hiling, na ako po ay makapagbigay, kayo po ay makapagbigay. At maihatid ko po sa mga collective ang mga mensahe, babala, para po sa darating na undas na medyo para po sa kanila pong kaligtasan at bigyan po natin sila ng napakalalakas sa proteksyon na manggagaling po sa inyong napakalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngalan, banal na espiritu. Naway ako po inyong samahan, bigyan po ng proteksyon na napakalakas at basbasan po ang aking mga barahang ito para po makapaghatid ng mensahe sa kanila. Ako po'y patuloy na nanalangin na kami po'y tuloy-tuloy po ninyong bigyan ng proteksyon na napakalakas mula po sa inyo at sa inyo pong mga kasama para po
mailayo po kami sa anumang kapahamakan, disgrasya sa kuna at anumang pong klase ng karamdaman na tukso. Naway bigyan niyo po kami lahat ng kagalingan, lalong-lalo na po yung nangangailangan ng inyong milagro at lakas para po sa tuloy-tuloy po nilang pagaling nang sa ganun po yung maisagawa po nila ang kanilang mga nais sa mga darating pa pong mga araw. Maraming salamat po. Amen. Okay. So, start na po tayo. Dito na lang po siya sa akin sa tabi ko. Okay. So, mag-start po muna tayo syempre sa Oracle. Ikuha po muna tayo nito. Okay. So, dito po muna tayo mag-start. So, shuffle po muna natin. Ay, teka muna. Mag-oil po muna. Syempre, mag-oil po muna ako bago po tayo mag-start ng reading. Okay. Okay. So, start na po tayo. Actually, meron po akong gustong i-share sa inyo no, na talagang the best na ginagamit ko po yun pang baklas sa mga spell works. No? Actually, lahat po ng spell works kayang baklasin nun. Kaso po, hihigi pa po ako ng pahintulot kung kailangan ko po siyang paggitin dito. Kaso po kailangan po kasi ito may copy. Kasi po baka hindi nyo rin po baka ma-confuse kayo. Kailangan po kasi may right pronunciation din po yun. Kung sasabihin ko po yun dito, kailangan ko po ng copy. Siguro kahit sulat. No? So, let's see kung bukas po ma-share ko po sa inyo yun. Okay, so let's see. Ano ang sasabihin sa inyo. Nais kong magkaroon. Actually, talagang yun po ang gusto ko. Actually, iniisip ko nga po kung kung idadaan ko pa po ba sa reading or ako na lang po mismo Kaso baka po magtampo sa akin ng aking mga cards. Kaya po, ako na po magsasalita. I mean, cards na po, no? Bundok. Okay, so some of you, kung meron naman po kayong time, no? Kung meron kayong time or bigyan nyo po talaga ng time, no? Before po mag-November 1, no? Kung possible, kung bukas po may time kayo or sa 31, may 2 days pa, no? Pwede po kayong mag-visit dito. And especially po ito sa mga healers, no? Yun talagang nakakagamot na po talaga, as in nakakalabas na po. Kailangan nyo pong pumunta talaga ng bundok, no, para po dito kayo mag-cleanse and dito na rin po kayo gumawa ng ritual for your protection, not only for you but also for your whole family. Okay? So, sa darating po kasing undas, bakit po ba kailangan kong magbigay sa inyo ng mga protections or parang babala, no? Kasi po, syempre, yan po yung ating mga frenemies, no, or enemies is talagang gumagawa po sila ng ritual para po lumakas. So, ganun din po dapat tayo. No, kailangan po prepared po tayo sa mga attacks nila. So, kailangan po dito is naka-shield po tayo. So, through this bundok, no, collective, no, make sure na makapag-visit kayo dito. Or kung hindi man at wala man time, no, kahit po sa bahay at pero kayo inaalagaan na dasal or kahit hindi naman po dasal, I mean Latin or what or kung ano mang orasyon yan, kung wala man po yan, no, just make sure po na mas maging intense po yung connection nyo dito kay God, nabigyan po kayo ng protection and yung buong pamilya nyo po this time. Okay? So, medyo kailangan po natin mas maging attentive, maging observant ngayong mga panahon na ito. Okay? So, yan po ang isa sa mga tabi ko muna nga ito, tipitan ko doon. Okay. So, yan po yung isa sa mga kailangan nyo pong gawin. Since bundok po yan, papasok po tayo. Bigyan po tayo ng Holy Spirit na magbigay po ako ng babala po sa inyo. Okay? So, let's see kung ano pang sasabihin ng mga cards. Importante po yan. Kailangan po natin mag-ritual ng sarili. No? Marami pong ways, no? Marami pong ways ng rituals for protection, especially sa mga healers. Marami po.
Maraming ways. And for sure na alam kong alam nyo po yan kasi yung mga guides nyo po mismo magbubulong yan sa inyo or magga-guide sa inyo kung ano po yung gagawin nyo for your own protection and for the whole family. Okay? Kailangan nyo po ditong selyuhan ng mga sarili-sarili ninyo and yung family. Oh, next, sa bahay mo. Thank you po, Holy Spirit. Naku, Diyos ko po, talagang love na love nila ako. Okay, so sa bahay mo. No, sa bahay mo, kung yung nga sinasabi ko kanina, no, kung wala naman kayong time, pumunta ng bundok, sa bahay naman is pwede. Okay? So, sa bahay is pwede nyo na pang gawin yan. Doon sa gamutan area mo, pwede. Sa loob ng bahay, pwede. No? So, make sure, no? Okay? So, pinaka the best way na protection na gagawin mo dito is yung insenso. Okay? So, kailangan dito, labas at loob ng bahay is insensohan mo. Okay? So, now, eto na yung sigurong pinaka-the best way na may isi-share ko sa inyo ngayon kung paano po nyo gagawin ang pag-i-incense or pag-cleanse po ng bahay ninyo. So, ang gagawin nyo po dito is make sure po na pag-prepare po kayo ng incense at kamangyan. No? So, pag napaliyab nyo po yan, dadasalan nyo po yung inyong insenso. Bago nyo po siya nakapagpaliyab na po kayo, for example, no, nakapagpaliyab na po kayo ng insenso, then dasalan nyo po sila, no, ng isang Ama namin, Aba Ginoong Maria, luwalhati at sumasampalataya. Kung meron kayong Latin yan, mas maganda, mas malakas, no, so yan po, then intention nyo po. Ngayon po, pag nasabi nyo na po yung intention nyo na yan, saka nyo po siya hipan ng pakrus 3 beses, no? Pakrus ng 3 beses. Pero bago nyo po siya hipan, i-sign of the cross nyo po muna siya ng 3 beses, then blow nyo rin po siya ng 3 beses, no? Iihip nyo po siya ng pakros 3 beses, no? Then that's the time na pwede nyo na po siyang i-insenso. Pero pag-start po kayo sa loob ng bahay, sa labas ng bahay, no? Sa pinaka main door nyo sa labas, no? Papasok ng bahay. Mas maganda po habang inuusal nyo po yan, habang nag-iinsenso po kayo, dinadasal nyo pa rin yung Ama namin, Aba Ginoong Maria, luwalhati at sumasampalataya. No? Papasok. Lahat, pati CR, lahat ng mga corners, especially sa mga corners po, no? Especially sa mga corners, dyan po kayo dahil madalas dyan, andyan po nakasiksik ang mga spirits, no? Mga negative spirits is na andyan lang po yan, nakabantay, nagmamasid, andyan lang po yan sa mga corners. So, dyan po kayo mag-focus, no? Para magsilay. Pero make sure po na bago nyo nga po pala to gawin, ang gagawin nyo po is, i-take note nyo po to, no? Na magpasintabi po muna kayo na para hindi po kayo makasakit ng mga good spirits, no? Maigi na po yung nagpapasintabi po kayo kasi hindi naman po lahat ng nasa bahay nyo is mga bad, no? So, anuhin nyo po muna silang pasintabi po muna kayo. And, after nun, pagka napalibot nyo na yan, napalibot nyo na buong bahay, no? Na-cleanse nyo na yung buong bahay, kwarto, CR, bodega, underground, kung may mga ganyan po kayo, lahat po yan, daanan nyo yan. Kaya make sure po na yung silab ng, yung baga po dito ng uling, no, is talagang malakas. No, kasi po kailangan po lahat po yan mausukan. Hindi po pwede dito yung mahina ang usok, kailangan po malakas, no? Kaya maganda po ang baga. Then, saka po kayo mag-exit. Exit po kayo, doon pa rin po. Kung saan po kayo pumasok, doon din po kayo lalabas. No, para kasama nyo po silang palabas ng bahay. Okay? So, yun po pinaka-the best way ng pag-i-incense. So, make sure po nasa unahan, sa labas po muna kayo. No? Sa labas po ng pinto na pinaka-main door nyo, doon po kayo mag-start ng incense. Okay? So, yun na po. So, kung meron po kayong holy water, after po noon, sa kanyo po sila sabuyan ng holy water. Yung bahay, especially yung mga corners. Okay? So, ano po yan? Kung kaya nyo po maintain, mas maganda po. Okay, para po wala pong papasok na mga negative energies, demonic entities, or anumang entities na sagabal sa buhay nyo, especially sa panggagamot mo dito, bebe. Okay? So, tingnan natin itong iba. Inumin. Okay, so dito, no, sa inumin, ano ba yung inumin na yan? Syempre, nandiyan yung nagre-ritual ka, no? Pagka nagre-ritual ka, no, after nito, kung halimbawa nakapag-insenso na po kayo, after po ng insenso, is andun po yung, kung meron po kayong mga alam na dasal, no, mas better po na, ito po kasi yung way ng paano po tayo kumakain ng dasal na sinasabi, no. Kailangan po dito, kung magdadasal po kayo,
meron po kayo nakaprepare na isang basong tubig, dasalin nyo po sa baso, then inumin nyo po. Para po nasa soul po natin yung mga dasal natin. Okay? Especially po mga Latin words. Okay? Now is, ito talaga ang nararanasan mo na ngayon, no? Talagang stress overload ka sa ngayon, no? Kasi talagang andun yung, meron ka ng mga attacks for sure na nararanasan. No? Oo, nandun ako sa sinasabi na talagang wala naman na talagang parang kung ano man tipong attacks na yung bang hindi ka na tatamaan, na untouchable ka, yung ganyan, no? So, dito kasi is, andun yung talagang they keep on, alam mo yun, attack. Yung attack nila sa'yo dito is talagang pinupush nila ng pinupush, no? So, alam mo yung untouchable in a way na parang hindi ka nila talaga pwedeng puruhan dito. Though, talagang merong minsan na dumadampi, pero nagba-bounce back naman, nagba-backfire naman yan. Pero nandun pa rin. Pero alam mo yung sinasabi kong puro, hindi ka naman dito napupuruhan. Okay? So, kumbaga dito is, meron man, no, na-touch ka man, pero hindi yun talagang gusto nilang mangyari sa'yo. No, hindi nila yun, ano ba to? Ang tawag doon, mapagtanggumpayan kasi nga, pagka dumampi, or parang papalapit, bumabalik agad sa kanila eh. No? Yung ganon. So, kailangan lang dito is sundin nyo po itong sinasabi ko na kailangan nyo pong mag-ritual sa sarili nyo para po to sa protection mo at sa pamilya mo. Okay? Pwede na po yung handa. Kailangan po Boy Scout or Girl Scout po tayo sa mga ganito. Ganitong ano. Actually, ito yung mga isang ano sa atin, ano, parang kailangan lagi natin paghandaan, tsaka mahal na araw. Especially mahal na araw. Kailangan po natin ng bigyan ng oras yung sarili po natin and yung family. Okay? So, barang yan. So, itong barang na to is, ito na isa sa tina-target sa'yo. No, parang, alam mo yon, hindi ka na nila kayang parang kulam, spell work, kung ano man, black magic, candle, ganyan, ritual, parang hindi ka na nila kayang ganyan. Kaya ito is one of parang binibigay din na warning ni God sa'yo, no? Kaya kailangan po dito is talagang mag-ingat. Okay? Kasi may barang na pinaplano sa'yo ngayon tong enemy mo. No? Pero again, alam mo, itong mga pinaplano nila na ito, kahit na ano man yan, hindi naman nila mapagtatanggupayan yan. No? So, dito kasi sa sinasabi nito na barang na ito is malabong mangyari. No? Pero, andun yung talagang susubukan nilang gawin to sa'yo. Okay? Pero, malabo yan. Kasi, ano pinili ka ng Diyos eh. No? Hindi ka po pwedeng masaktan. No? Hindi pwede. Merong nangingibabaw na huwag magpalinlang. Alam mo talagang dito sa atin sa mundo, talaga maraming taong mapaglinlang. Okay? So, kailangan lang dito is mag-ingat. Okay? Let's see kung ano pa ang bababa ng card. Ano pa ba ang warning na pwedeng ibigay? Ano ba ito bumaluktot na to? Manalig na taos puso. No, baluktot po kasi siya kaya kinuha ko. Okay, so manalig ng taos puso sa Diyos Ama. No, manalig ka lang ng taos puso sa Diyos Ama. Itong barang nito, basag to. Nasabi ko sa inyo, basag yung barang na yan, basag. Okay? Kaya huwag kayong matakot dyan. Nako, pagka binarang kanila, yari sila. Kasi talagang alam nyo yun, sinasabi ko na nga ito noon pa, no, sa mga readings na pinapalalo pa lang po nila, isa sa kalagitnaan pa lang yung ginagawa nila, bumabalik na agad sa kanila. Alam mo, ang tindi nito eh, no? Ang tindi rin itong ano mo eh, yung taga-subaybay mo sa buhay mo. Kasi, alam mo yon, hindi ka nila makuha sa spell work, sa ritual. Try natin ng barang, baka sakaling makalusot. Parang gano'n ang iniisip nila, no? Pero sinasabi ko na sa inyo, I guarantee you, failed yan. Balik sa kanila yan 110 times. Fold. Diba may 110? Diba? So, 100 folds yan. Babalik sa kanila yan. 100
1,000. Yan. Babalik sa kanila yan. Okay? So, talagang tiyagaan lang talaga dito sa card na to. Pero kailangan ko talaga to eh. Pasensya na po Kailangan lang po nalaga natin to. At lambot-lambot po kasi nitong card na to eh. Okay, so let's see. Kailangan ko lang po talaga makakuha ng exact mensahe sa kanila. Okay, so pagka wala na pong bumaba, switch na tayo sa iba pang cards, sa ibang deck. Pagka talagang wala nang bumaba. So, yun lang naman talagang kailangan natin talagang manalig sa Diyos Ama para talagang, alam niyo yan, yung stress overload natin, yung mga binaplano nilang barang is, alam niyo yun, hindi katablan. Okay? Pero ando naman yung mga readings ko sa inyo, collective na kayo is untouchable. Okay, so wala na, no? So, top of the deck. Okay, so wala ka sa konsentrasyon. Lutang. Okay? So, minsan ganito ka for sure. No? Pero, yan naman lang, parang segundo lang. No? So, wag nyo nang anuhin yan. Basta kailangan nyo lang dito is mag-focus and taasan ang pananalig sa Diyos Ama. Then, makakawala ka dyan sa pagiging lutang mo. Okay? Tsaka wag ka na masyadong mag-iisip. Alam mo yun. Kung iniisip mo dito is, kaya mo ba to? Magagampanan mo ba to? Kaya mo yan. No? Kasi talagang, yan para sa'yo yan No? Yakang-yakam mo. Teka muna, baka kuda ako ng kuda, tapos wala pala akong yun. Very good. Okay, so dito naman tayo sa isang deck. Ayoko muna iligpit yung card. So, make sure po na pero the best na puntahan nyo talaga is bundok. No? Then, kung talagang no choice, sa bahay is enough. Pwede naman. Okay? So, ayan ang mga babala or parang kailangan yung gawin. Okay? So, we have the Ace of Cups. The Lovers. Iingat ka sa mga lumalapit sa iyo dahil Diyos ko, para kakagatin dito talaga, promise. Okay, so dito muna tayo sa three cards. Okay, top of the deck natin is first card is the Ace of Cups. Ace of Cups, then the Lovers, and the Three of Cups. Okay, so dito sa Ace of Cups, no, is sinasabi naman dito na kumbaga, andito yung, alam kasi nito na talagang ikaw ando na sa success, no? Alam mo yung nagtatagumpay ka na nakukuha mo na yung mga gusto mo sa buhay, na nakakamit mo na eto na, pinararamdam na sa'yo ni God yung, alam mo yung mga mysterious things, no? Na pinararamdam na sa'yo ngayon ni God, no? So, eto is, andun pa rin talaga yung sinasabi niya rito na hindi siya papayag, no? Hindi siya papayag na mapunta ka sa ganyang sitwasyon. Ang gusto nito talaga yung maging empty ka, no? Na maging laos ka, no? Nakikita mo yung card na yan. Yung cup mo dito is nakataob, tinaktak, no? So, yan yung sinasabi dyan na kumbaga, andito yung, parang, anong tawag doon? Pinigilan niya. No? Gusto niyang pigilan yan. Pinipigilan niya actually. No, pinipigilan niya yung pagiging successful healer mo or at the same time as a tarot reader. No, kung tarot reader ka dito or healer, no, is andun yung talagang pinipigilan ka niya. Pero hindi ka niya mapipigilan dito. No, kasi itong ang inano sa'yo, itong binigay sa'yo na gifts and abilities si God and yung pagkakaroon mo ng mga rewards from God is hindi lang kay God nang gagaling. Ang daming nagbibigay sa'yo ng rewards. Andiyan ang universe, lalo mga ancestors mo na andyan, spirit guides mo, protection from your archangels, angels, no, even elementals is na andyan. So, paano niya may sasakato para niyang pagtaktak na yan or paglubog mo sa buhay? No, ang dami niyang kalaban. Pero ang lakas ng loob nitong taong to. Ang lakas ng loob nito. Kasi hanggang ngayon talagang, alam mo yun, gumagawa pa rin siya ng way para pabagsakin ka. No? Andun yung talagang galit na galit to. Promise.
no? Sa nakikita ko dito sa The Lovers, no, na talagang ito talagang andong nagliliyab sa galit, no? Pero naandito ka naman, no, para ipaglaban o lumalaban ka talaga dito. Hindi ka na dito kasi yung tahimik na tao before na parang pagka pinagsasabihan ka or parang pagka ano ba yun? Tipong nasita sa'yo or meron sinasabi sa'yo mga hindi magaganda, nananahimik ka lang. This time, hindi na, lumalaban ka na. No? So, sa spiritual, ganun ka din. Mas palaban ka pagdating sa spiritual. Kasi alam mo kung sinong kalaban mo dito No? So, dito is parang hinahayaan na lang ng hinahayaan ka dito ni God, no, na maging mas stronger, no, sa pamamagitan ng ginagawa ng frenemies mo. May mga attacks ka na alam mo, pero andun yung hinahayaan mo lang kasi alam mo andyan ang daming ano ba to? Ang daming nakapaligid sa iyo, ang daming nakatingin sa iyo, ang daming gumagabay sa iyo, and andun yung alam nila na kayang-kaya mo to, no? So, kumbaga, pag alam nilang alanganin na at alam nilang ikaw talagang sasaktan na, no? Then, yun na yan, doon na sila umaatake. Doon na umaatake ang mga guides mo. Lahat, universe, lahat, spirit guides, ancestors mo, andyan, inaatake na sila. Okay? So, kaya, etong pagbagsak mo na gustong-gusto nitong enemy mo na to, malabo. Okay? So, now, we have the Three of Cups, no? So, dito sa Three of Cups is, kumbaga, sinasabi dito na ikaw nandong, yung bang parang iniisip nitong enemy mo na nag-iilusyon ka lang, na parang hindi ka naman talaga para dyan, na parang tigil mo na yan, ganito ganyan, wala ka naman mahihita dyan, parang ganon. Pero ang totoo, no, is kasi ang laki na takot itong person mo, nitong enemy mo, na mapagtanggumpayan mo yan. Okay? So parang dito gumagawa siya ng way, no, na parang mayroon siyang hidden agenda talaga na para hindi mo mapagtanggumpayan itong mga ginagawa mo, na hinaharangan niya lahat, no, na para mapahiya ka, para ano ba tawag to, kamuhian ka, yung mga ganyan. Kaso lahat naman ng mga plano niya hindi niya maisakatuparan, no, hindi niya maisagawa. Hindi, naisasagawa niya, no, pero hindi naman niya makita ang resulta kasi nga patuloy ka pa rin nagiging successful sa buhay, no. Kaya kumbaga etong taong to is talagang desperado na, alam mo yung patumbahin ka. Sa spiritual lang na lang kaya yan. Ba't ano ba yung nag-i-stop sa akin? May pumipigil. Tsari. Ayun. Okay. So now, wait lang po. Upo lang po ako ng very late ng iyon. Okay. So, kailangan lang dito is talagang maging careful tayo, no? Kasi, kumbaga, dito is meron tayong successful life na talagang andong inaatake tayo ng inaatake. Alam mo yung nagsa-celebrate na tayo pero siya parang bakit ka nagsa-celebrate? Ano bang meron sa'yo? Yung mga ganun. Hindi ka naman dapat nagsa-celebrate na dapat ako lang. Yung mga ganun. Okay? So, tingnan pa natin kung ano yung mga yun. Okay, so we have Two of Cups. Wow, may confusion. Okay, and Six of Wands. Okay, so ito rin isisas pinapasok na sa isip mo to, no? Sa mga darating na araw, no, ito is kailangan mong maging aware ka dito. Or siguro, itong mga nakaraan o ngayong araw na ito is, ito yung mga nararamdaman mo na parang andun yung nag-iisip ka na bakit parang hindi maganda, no? Hindi maganda yung pasok. Hindi maganda ang pasok sa iyo ng pagdating sa pananalapi, no? And kung pagdating naman sa panggagamot, no, is pinapakita dito na talaga namang andun yung pag yung dedication mo kasi dito sa panggagamot is talagang walang makakapanta. Ibig sabihin walang no questions, no? Talagang magaling ka ako sa magaling.
Okay? So dito is sinasabi dito na minsan no meron ka mga ginagamot na parang andun yung parang sa'yo hindi ka satisfied sa resulta, no? Na parang parang andun yung bakit ganon, parang hindi masyadong, parang hindi tumalab, parang ganon. No, kasi again, wag niyong iisipin na ganon kasi nga, kumbaga hindi naman lahat ng mga ginagamot no ng healer natin no is talagang andun yung 100% pagka lumabas or natapos na ang gamutan nyo is andun yung 100% din is magaling na. So, yung iba is talagang pinababalik pa po talaga. Especially po kung talaga malakas ang karga, no? So, andun po talaga na kailangan pong bumalik ulit to. Kasi kailangan nyo pong alagaan to totally hanggang sa mabaklas. Especially po kung mga rituals na ang bit-bit. Hindi po talaga nakakalas yan or nababaklas po ng isang tirahan yan. No, na isang gamutan. So yung mga ganyan po, wag po kayong malungkot, no? Wag po kayong magduda na baka mamaya humina na yung powers nyo o ganto ganyan. Hindi, no? So may mga talagang nangyayari pong ganyan na talagang kailangan pong pabalikin ng pasyente para po totally ma-cleanse nyo po or matanggal nyo po kung ano yung mga bit-bit nila. Okay? So kailangan po dito lang is sa susunod, mas focus, mas alam nyo kung ano yung mga dapat na dasal para dito, para sa kaparusahan doon sa nagbigay ng karga doon sa mga pasyente nyo. Okay? So, we have the Six of Wands here is sinasabi rin dito na kumbaga meron ka bang mga iniisip no na mga yung bang doubts pa rin sa mga nangyayari nga dyan, lalo na sa panggagamot mo, is talagang doon sinasabi din ng mga guides mo na andyan sila sa'yo, no, para tulungan ka dyan sa laban na yan. Meron ka actually meron kang kung meron kang wand, no, or anong tawag doon, baston, no, kung meron kang baston, is powerful yan, no, alagaan mo yan. No, kasi humahaba yan. Kung dito sa mundo natin is baston yan or wand, no, pero pagdating sa spiritual is napakalakas na yan, na espada. No? Yan. Kung napapanaginipan nyo yan or nakikita nyo yan sa vision nyo, yan ang weapon nyo. Okay? So, huwag ka daw mag-alala kasi talagang andyan naman sila para to protect you. Okay? Okay, so next is we have the Fool. Okay, so dito sa the Fool is kailangan mag-focus ka. Mag-focus ka daw, no? Kasi talagang dito, may nakasunod sa iyo ng mga black entities or demonic entities, no? Talagang meron. Especially ngayon, Actually, I know ngayon full moon. Magpo-full moon pala. Okay, sorry. So magpo-full moon. Ngayon po is the best day, no, na mag-ritual, no? Manifestation is also good, no, sa ngayon. Kaya ngayon po is gawin nyo po yan. Okay, so kailangan nyo lang po mag-focus. Wag po kayong kailangan tingnan nyo po lagi ang mga dinadaanan nyo. Kailangan po balansihin nyo po yan. No, wag po kayong magpapakampante na porket malakas po kayo is andun na po yung akala nyo kahit pabara, ay hindi naman sa pabara-bara, pero kasi minsan meron pong nakakalimutan na yung step by step, lalo na po pagka malakas ang karga is nalilito po kayo, magkakaroon kayo ng kalituhan dito. Wag po kayo magpa-distract. Okay, tawagin nyo po ang mga guides nyo, tawagin nyo po lahat sila, si God, no, lahat tawagin nyo po para po mapagtanggupay nyo po yung paggagamot nyo. Okay, so diyan, so dito po sa Fool is talagang the Fool, no, talagang wag po kayong magpakakampante. Kailangan po dito is more on talagang tutok kayo sa mga gagawin nyo. Titingnan nyo po kung tama po ba talaga yung tinatahak nyo o yung ginagawa nyo or way ng paggagamot nyo, no? Wag po banat-banat. Pag-aralan nyo pong maigi kasi andyan naman po yung kayo lalo na po pagka nagtatawa, syempre magdadasal po muna kayo niya bago nyo po gawin ng pagtatawas or panggagamot. So, humingi na po kayo ng basbas dyan. No, humingi na po kayo ng basbas, humingi na po kayo ng guide, support po sa mga guides nyo, kay God especially, para po hindi po kayo ma-distract na mga demonic entities sa mga bit-bit nito. Okay? Let's see kung ano pa. Kasi talagang nakikita dito sa demonic sa the Fool is meron pong demonic entities, no? Na nakasunod sa inyo. Huwag kayo matakot sa mga dumarating, okay? Na mga pasyente nyo na may mabibigat na karga.
So, we have the Nine of Wands, Five of Swords, okay. So, sa nakikita ko rito is para nanghihina ka ngayon, ha? Nanghihina ka dito, bebe. Why? So, meaning parang wala kang energy, no? Nito mga nakaraan. And ngayong araw na to. So, sinasabi dito sa Nine of Wands, no? Nandito yung parang kino-question mo si God or one of your guides, no? Na anong nangyayari sa'yo, bakit parang ganito, parang may low energy ka, no? So, the best thing na gawin mo dito is ignore it, no? Then, ilaban mo. Again, yon meron naman akong sinasabi na kailangan yung gawin for your protection, pumunta ka ng bundok or gumawa ka na ng some rituals for your protection. Marami pong, for sure meron kayong mga baon or meron kayong mga bit-bit or karga na mga ganyan dasal, no? Pero the best dito is, ang gawin nyo po is yung pangbaklas, no? Pangbaklas ng mga itim na mahika, no? Andun na po yan lahat, no? Or kung meron po kayong mga pamuksa sa demonyo na dasal, yan po ang ikarga nyo. Kasi hagip na po lahat yan. Lahat. Okay? So, dito, no, kung gagawin nyo po yan, is mapapatumban nyo, malulusaw nyo po yan, and, kumbaga, mas malalakas po kayo dito. Okay? So, we have the Five of Swords here, and the Strength. So, dito sa the Five of Swords, no, is andito yung, sinasabi na, kumbaga, marami naman po kayong weapons, no? Marami kayong weapons or marami kang guides na may weapons dito to protect you, no? Pero, kumbaga, andito kasi yung parang iniisip mo dito na sino ba dito sa mga to ang kaaway ko. Parang andun yung iniisip mo kung sino ba talaga ang kailangan ko ditong parusahan or saktan. Parang gano'n. Pero hindi mo kasi siya pinupush, no? Kasi till now is na andun yung sinasabi mo na let God ko na lang to. No? Mas maganda kasi, para kasi sa'yo talagang iba pagkasigad ang kumilos kesa ikaw. No? So, dire-diretso mo lang yan. So, dito sa mga uma-attack sa'yo is ignore mo na lang to. Okay? So, we have the Strength card here, which is andito yung talagang merong something na masakit sa'yo, no? Dito, sa pinakikita dito sa Strength card, no? Merong masakit, no? Na actually parang eto rin yung akala mong alaga mo. Or Or I mean, ito yung parang one of your close friends, one of your parang, alam mo yun, yung hindi mo inaasahan na tatraidorin ka, pero ito inaatake ka ng harapan. Ibig sabihin to, nakakausap mo to. No? Ibig sabihin to, nakakausap mo tong taong to. Dito kasi sa pinapakita sa Strength card, talagang inaatake ka ng harapan. No? Inaatake ka dito ng harapan, kinakain ka nito ng harapan, hinihigupan ka nito ng harapan, ng parang hindi ka aware, no? Kasi nga parang wala ka naman nararamdaman eh, no? So dito is parang nag-a-attempt sila, kinakausap ka nila, kinukuha nila yung energy mo, no? Na yan through kwentuhan, ganyan, kamustahan, pero hindi mo na mamalaya na hinihigupan kanila ng energy, pero hindi man nila magawa, no? Kasi andun yung ewan ko ba bakit they keep on doing this, no? Pero lagi naman silang bigo, no? Lagi silang bigo, oh. Kasi talagang andun namang lumalaban ka. Pero ito yung isa sa attacks nila, no? Na talagang harapan to ginagawa nila at gagawin nila. Okay? So, maging aware po kayo, okay? Okay, so let's see kung ano pa yung iba. Hala na, 2 decks pa lang tayong haba na ng usapan natin. We have the King of Pentacles. And ano to? And the Page of Wands. Okay. So, dito naman sa King of Pentacles is, kumbaga, andito yung, walang umay, sa totoo lang, no? Wala silang umay. Andito talaga yung, dito sa King of Pentacles, no? Ikaw is a King of Pentacles, no? Pero, andun yung, talagang, alam mo yung hawak mo na no? Pero, eto sinasabi ko na sa inyo, no? Kung meron na po kayo ngayon, na naisisave, no?
i-save nyo po ito ng sobra-sobra. Okay? Kasi po, ito po yung ayaw na ayaw niya, na meron na po kayo na isi-save, meron na po kayong, ano ba yung hindi na kayo nahihirapan sa pagdating sa financial matters, no? Andito na po yan. So, dito, ang kailangan nyo lang po dito is selyuhan din po yan, no? Kung ano po man yan. And make sure na hindi nyo po to dadalhin sa sugal, ano pa ba to? Sa mga sugal, sa mga ano pa to? Parang ano to sa foods na parang hindi naman dapat, no? Parang yung sobra-sobra naman, no? Parang wag niyo pong gawing ano, parang matuto po kayo mag-budget, no? Ganun po. Okay, so kailangan po dito is budgetin nyo rin po yung binibigay sa inyong reward ni God, no? Ito po kasi is talagang marami na po kayo nare-receive dito, no? So, ito po yung isa sa itinutulak sa inyo nitong enemy nyo na parang andyan namin na isi-save na to, may isi-save na to, anuhin ko nga to na bumili ng ganito, bumili ng ganyan, bumili ng ganyan, bumili ng ganyan para maubusan ng pera. Yung ganon. So, meron silang way na para matukso ka sa mga bagay na ganon, pero alam kong napaglalabanan mo na. Alam kong nandun ka na sa period na yun na napaglalabanan mo na yung mga yan. Kasi madami siyang attempts na ibinibigyan kanya ng mga temptations sa sugal, ano pa bang pwede? Maybe sa mga online selling, ganyan, no? So, naandyan yung gusto niya na isabog mo yung, o ilabas mo kung ano man yung nakasave sa'yo. No? Pero dito, sinasabi dito sa card na to na kahit anong mangyari hanggang pagtanda ko, magsisave ako. Well, that's good. No? So, yan yung sinasabi dito sa'yo ng card mo. Okay? So, andun man yung mga udyok nila o sinasabi nila o ginagawa nila na ganto ganyan. Again, no, parang bumabalik din naman sa kanila yon. Sila yung nagiging mas magastos. Alam mo yun? Sila yung gumagawa ng hindi nila napapansin na binabatuhan kanila ng mga ganong spell, no? Pero hindi nila namamalayan na sila na yung gumagawa. Na sila yung bili ng kung ano-ano na hindi naman karapat dapat. Pero ikaw, andun pa rin na talagang hino-hold mo, no, for the future. No, kasi parang dito kasi nagsisave ka man, for sure may nakalaan to. Mas maganda po 'yun, no? Pagka nag-save po kayo, sasabihan niyo po si pera na para saan siya. No, para hindi po siya mapunta sa mga, alam niyo 'yun, sa mga hindi magaganda, like pagkakasakit, nga ganyan, no? So make sure po na pagka meron po kayo na isi-save or may isi-save po kayo, bulungan nyo po muna si pera na ito is para sa ganito, para to sa birthday ng anak ko, ito is para sa bibili ako ng santo, ito is para pambili ko ng langis, ito ay paggawa ko ng bibili ulit ako ng isa pang ganitong santo, mga ganon, no? So doon nyo po siya bubulungan para po hindi mapunta sa iba, hindi po mapunta sa pambili ng gamot, pang-confine sa ospital, mga ganon. Okay? So, yan po yun. Okay, so dito po sa Page of Wands naman is sinasabi na kumbaga andun yung talagang guided ka po dito ng mga ancestors mo, no? So, talagang andito yung ang gusto niya is parang hindi mo maramdaman to mga ancestors mo. Hindi mo maramdaman yung mga presence nila. No, na parang ang gusto niya i-ignore mo to mga ancestors mo na parang maging manhid ka, maging bulag ka, dead mythology, yung mga ganun. Pero kasi hindi ka ganun. Kasi nga dito is alam mo yon, parang alam na alam mo kung ano yung mga dapat mong gawin. Which is very good, ha? So, ang kailangan mo lang talaga sa ngayon is kontrahin tong mga sasalubong sa'yo nito mga darating na araw, especially sa undas. No, especially sa 2, 3, 4. Okay? 1, 2, 3, 4 is talagang medyo andyan yung mga ano nila, kalakasan nila. So after nyan, no, kumbaga meron tayong 'di ba, pagka mahal na araw, meron tayong Black Saturday, is meron diyan nagki-cleanse, no? Meron namang during Holy Week is nandun sa dagat nag-stay or nag-aayuno. So tayo din pagka November 1 dapat po ganun din tayo. Before and after. Okay? Now, is dito naman po tayo sa isa pa pong tarot.
Yung pong kanina, yung tarot po natin na yun is, ano po yun mga causes na, or parang, hindi pala causes. Kumbaga, yung mga pwedeng symptoms, no, or signs na pwedeng ibigay sa inyo ng mga frenemies, no. Okay? So, let's see kung ano ibibigay sa atin itong isang card. Medyo mahabang balitaktakan po to kasi warning po to no. Okay, so we have the 7 of Cups. Okay, so dito sila gigil na gigil kasi alam na nga nila to na ikaw is guided. And alam mo yon, ultimo pusa mo, alam niya na talagang ikaw talagang mahal na mga alaga mo. For sure ito sa mga ano to sa mga healers na may mga alagang pusa. Mga, no, meaning marami. Okay, so dito especially if you have a brownish black na cat, no, is ito yung isa sa mga guides mo talaga. And okay. So meaning talaga meron ditong isang kontra, no, na talagang yung new beginning mo dito, luxury life, rebirth, no? And yung alam mo yung dito kasi is may nakikita kong castle, no, or palasyo, ganyan ano, which is ito yung teritoryo mo, which is yung gamutan area mo or yung bahay mo, no. So ito is talagang mapapaganda mo pagdating sa bahay, no. Kung hindi man ikaw mare-relocate or magkakaroon ng brand new house no, kung hindi ka man magkakaroon ng bagong bahay, no, is pwedeng yun nga magre-renovate o mapapaganda at mapagaganda mo ang bahay kasi talagang ito na yung one way na hindi, parang ito yung isa sa mga parang gustong mangyari sa iyo ni God na magkaroon ng pagbabagos talaga sa buhay mo as in general, no, na magkaroon ka ng pagbabago. Yung new beginning dito is talagang kailangan maramdaman mo yung sinasabing new beginning ng buhay mo kasi galing ka nga sa parang alam mo yun, talagang nahirapan ka nito mga nakaraan, no, mga ilang years, no. So now is andito yung sinasabi na talagang this time I'll make sure na ikaw anak mapapabuti at magiging masaya sa darating pa mga panahon. Okay? So we have the moon. So dito is meron dalawa. So sa nakikita ko dito sa the moon na to is meron kang dalawang tao na talagang inggit sa iyo. But then you're a light worker, no? And andito yung alam kasi nitong taong to na meron ka mga iba't ibang kakayanan, no? And meron ka pang kakayanan, no, na ma-unlock, no? Kasi I saw three keys dito, no? So meaning etong 3 keys na to is sinesearch mo kung asaan, no? And etong mga tong dalawang person na to is andun yung sinusubaybayan ka, no, para alam mo yun, harangin ka na hindi mo to mabuksan o hindi mo to malaman kung ano man yan kasi meron kang gifts and abilities ngayon, no, nakakayanan na hindi mo pa nalalaman pero meron pang 3 pero madadagdagan pa yan. For now merong mag-a-activate niyan. I mean, ma-activate yan. Yan 3 yan. Ma-activate yan. Kasi may pinapakita dito na ito yung binabantayan sa'yo ngayon na hindi mo mailabas. No, ito yung isa rin sa mga kinokontra nila na hindi mo to mailabas. Kasi nako, pag ito na ilabas mo, maghahalo talaga ang balat sa tinalupan. Okay, so we have the 7 of Swords. Wow. Okay. So, dito naman sa 7 of Swords is talagang, andito na yung pagiging, alam mo yun, yung parang, kahit na anong mangyari or parang laban nyo sa spiritual, no, is andun lang yung cool ka lang, chill ka lang, parang alam mo yun, parang mani-mani lang sa'yo ang lahat, na parang alam mong after ng dilim ay may liwanag din, no. So, ito yung isa sa mga gustong-gusto ko sa'yo, no? Na parang alam mo yun sa mundo ng spiritual is parang ano lang sa'yo, mani-mani lang, na talagang ang bilis mo silang mapatumba or malusaw, no? Ganon. Nakita ko din dito na ano, no?
marami ka ditong mga bahay or marami kang dadayuhin or marami kang pupuntahan, no, na parang mission din, no, bukod sa community mo, meron ka rin ibang pupuntahan na lugar para dito sa mission mo. Kasi nga, kumbaga, hindi ka lang para dito. Malamang talaga dito is meron mga magi-invite sa'yo for sa mission mo na pagiging healer, no? Maraming hihingi ng tulong sa'yo dito na sila'y mapagaling or, pero hindi ikaw ang dadayuhin dito eh. Itong araw, itong mga panahon na to ha. Ito yung mga panahon na ikaw ang pupunta sa kanila, no? Para, makipag-combat sa kanila. Okay? So, let's see. Dito naman tayo sa isang card. Ano ang mensahe? Then, kukuha tayo ng mga messages from Oracle, from universe and mga spirits. Wow, Diyos ko, bududal na naman. My goodness. May bududal na naman. My goodness. Okay. So, ayan. So, for sure, meron kayo mga nararamdamang tusok-tusok. Okay? Pero alam nyo yun, bugan nyo na kung ano yan. Kung meron kayong mga pangsumbalik, go. No? Pero, kung hindi man, magsumbong kayo kay God kung wala, no? Kung wala kayong mga ganyan, nadasal, i-let go, let God nyo yan, then, hayaan yung si God ang paluin sa puwet yan. Okay? So, now, kailangan nyo maging aware dito. Okay? Okay. Meron pa rin ganyan, ano? May pamanika pa rin si Manang. Okay. So, let's see. Wow. O, diba? Ginagawa nila sa yung paggagawa nila sa ng voodoo, dalang sa ginagawa nila sa yung mga black magic, no, istatapon sila sa impyerno. So, ito ang mga angels mo na itinapon ang mga enemies mo sa bangin. Okay? Ganun lang yun. Ganun kanila poprotektahan. Okay? So, wag kayong mag-alala. Wag kayong magduda, no? Kasi alam nyo, pagka every time na may attack sa inyo, kabuntot agad judgment day, no? Andyan ka agad yung justice is served agad-agad, no? Kasi andyan nga yung mga angels mo na kumbaga, andyan yung binababa agad nila ito sa dapat nilang kalagyan, no? Dinadala agad nila ito kung saan sila dapat at nararapat, no? So, after ng attack sa'yo sa voodoo doll or kung ano mang spell magic yan, barang o ano, yan na ang kababagsakan nila, bangin, no? Oops. Okay, so next is the Hanged Man. Okay, so dito naman sa the Hanged Man, no, is sinasabi na kumbaga, talagang watch out ka, no? Talagang lahat naman siguro, no? Lahat naman talaga ng mga spiritual healers is talagang, andun talagang malakas ang pakiramdam sa mga ganito. So, ang kailangan mo lang dito talaga is mas maging conscious ka, no? Or parang mas lakasan mo yung pakiramdam mo dito para hindi ka malagay sa, alam mo yun, sa stuck situation or stuck energy. Kasi, andito yung maraming naiinggit sa'yo. No, ang dami nang naiinggit sa'yo. Ang dami nang, alam mo yung tumataas ang kilay sa'yo. Alam mo yung minamarites ka na. Pero, andun yung, for some, is talagang bilib na bilib sa'yo. Pero, andun naman yung, alam mo yung tirada na, hindi naman dating ganyan yan. Ganto yan dati, ganto ganon. Tapos ngayon, ganyan na. Pero, ganto nga, ganto ganon. Alam mo yung kumakabig din. No, na talagang kasi may mga napatunayan ka na eh. Pero andun pa rin yung patuloy ka pa rin nilang chinichismis or parang talk of the town ka pa rin. Kasi nga, ang dami mo na ring milagrong nagawa dyan sa community mo. So, just make sure na ganun man is i-let go, let God mo sila. Okay? So, now, hihingi tayo ng mensahe para sa iyong sa ating universe. Okay? Isa to sa malakas na gumagabay sa'yo, bebe. Ang universe. Iba ang universe. Malaki yan, ha? Hanggang Pluto yan. From Sun to Pluto. Okay? Kaya, nako, laking pasasalamat mo nito dapat. Pakamahalin ang universe. Okay? Just because something is not happening right now,
Okay, doesn't mean that it will never happen. Divine timing is at play. Be patient and trust the process. Okay? So, wag tayong magmadali. No? Sinasabi ko rin po yan sa ibang reading, no, na kailangan po yung patience po natin dito, lagi po natin panghahawakan. And ganun din po ang sasabihin nyo sa mga clients nyo or pasyente nyo. No, especially po sa mga rituals, baklasan, hindi po yan nakukuha pagka nasa divine po kayo, may process po yan. Okay, so trust the process, then it will happen, no? So kailangan lang po dito is sabihin niyo po sa kanila, meron pong divine timing na tinatawag. Okay, hindi po kayo dito si Mangku na sa isang ganon is nangyayari po agad. Okay? Meron pong ganon, no? Meron pong ganon. Pero pagka nasa divine light po tayo, no, may process po 'yan. Kung karapat-dapat po talaga ba na ito mangyari sa inyo, or bibigyan po muna kayo ng test, no, para po talagang bibigyan po kayo ng test kung karapat-dapat pa na mapagtagumpayan kung ano yung ritual na ginagawa mo. No? Hindi ikaw, kundi yung pasyente mo dito, yung kliyente mo bibigyan ng test. Kung karapat-dapat bang ibigay ni God sa kanila yung gusto nilang mangyari. Okay? Kasi meron po mga rituals, no, and baklasan na kung tutuusin, merong madali, no, kasi alam na po agad ni God kung ano yung intentions nung dalawa na yon o yung isang tao na yon doon sa pinababaklasan niya or pinariritualan niya. No? Basta po good ang intention, wala pong problema. Okay? Pero kung parang pagiging pakasarili, no, or parang paghihiganti ang dating na ganun, kahit po kasi nagri-ritual kayo pero may mga sinasabing hindi magaganda yung nagpagamot o nagpapagawa sa inyo na para tumino po itong nire-ritualan nyo para maging okay na po uli, wala rin po no, wala rin pong talab yun, no, kahit po ilang beses po siya magpa-ritual, kung meron po siya mga negative thoughts, no, is talaga pong wala pong mangyayari. Okay, kaya nga po ako, pagka ako nagpapa-ritual din po, pag ako po nagre-ritual or nagbabaklas, lagi ko pong sinasabi sa mga pasyente ko na trust the process and kumbaga wag panghinaan ng loob, and kumbaga andun yung positive lagi ang iniisip, kasi kung sasamahan nyo po ng negative yan, ay nako, ang hirap pong manggamot, ang hirap pong gamutin pag ganun. Okay, pagka alam nyo po kasi pagka ganun na may emotions na negative, galing po sa puso yan, nanghihina rin po yung ginagawang ritual. Okay? So, ang kailangan po dyan talaga is trust the process. Okay? So, if people are gossiping about you or spreading rumors, don't fall for it. Okay? Nawag. Okay? Yan po ang lagi ko sinasabi, na talagang pagka meron po talagang may mga chismis dyan, si Marites na nag-hello, nagwe-wave ng hand, is andun po talagang huwag nyo nang intindihin, no? Huwag nyo na silang intindihin, hayaan nyo sila, doon sila masaya. Okay? Then ikaw, do your work, focus ka, no, keep on praying na sila na manahimik na lang din po, no, tatanan ka na, no, let God nyo po yung mga ganyan. Okay, so no one is worth lowering your vibration for, 'di ba? So wala po talaga, no, kasi minsan po pagka nakakarinig po kayo ng mga negative, syempre po andun po yung nagdadamdam kayo. Ngayon, ang tendency po no, pagka nakahagip kayo ng mga ganun chika, syempre, andun po yung nag-aalala kayo, nag-iiba po yung emotions nyo, bumababa po talaga ang vibrations, no? So, let it move through you. See? It for what it is, no? Which is a reflection of their pain rather than the result of your actions. Ganun na lang, 'di ba? Para, alam nyo yun, para hindi na magkaroon ng, ano ba yung tawag doon? Tension. So, hayaan nyo na lang sila, okay? Ano mo rin yan, erase mo din yan sa universe, no? Sa mga ancestors mo, okay? So, if you're frequently, give yourself permission to doodle, wander, and totally unproductive, and you actually release your interludes, I can guarantee that your genius, creativity, and productivity will increase exponentially, okay? So, kumbaga, kailangan lang po natin ditong, mas anuhin natin yung sarili natin, mas kumbaga maging mas productive tayo.
Okay? So, kailangan dito talaga is yung pagiging creative po natin is mas ilabas po natin, ano, para po mapagtangkumpayan po natin ang lahat. Huwag po tayong, kumbaga, parang magpaapekto sa yung mga nakapaligid. No? Kasi kung halimbawa, papatulan po natin ang lahat ng mga negative na nangyari sa buhay natin, tayo rin po magsasuffer. Pero kung nagiging positive po tayo sa lahat, tayo rin din po ang magbe-benefit. Tayo rin po ang, may mga papasok po. No? So, yung mga ganyan po, kontrahin nyo po agad. No? Kung meron kayong mga naririnig na mga negative na mga chika, ganyan. So, hayaan nyo na lang sila. No? Ano na lang, libangin mo na ang sarili mo. Maghanap ka ng mga gagawin mo. Be creative, no? Yung pagiging productive mo is ilabas mo din, no? Kasi meron kanyan na yun nga, na meron kang talino, meron kang diskarte. Marami kang alam, no? So, yun yung i-develop mo na i-develop. Okay? Huwag mo nilang intindihan yung mga kinembers na yan. Okay? So, hingi tayo ng hingi tayo ng message from your spirit. Spirit guides. Okay? Spirit guides and ancestors. Okay? So, tingnan natin kung ano sasabihin sila mga ancestors mo and spirits. Spirit guides. Uy. One down. Charan! So, if your mindset is fixed, try to free yourself from that and rise above it. Don't place limitations on what you think you can achieve. Don't stand in your own way. Allow yourself to flourish always. Welcome abundance in all forms into your life. Diba? So, ang kailangan lang po talaga dito is, if your mindset is fixed, try to free yourself from that and rise above it. So, yung limitations, don't place limitations on what you think you can achieve. Oo nga, totoo naman. No, kumbaga, sinasabi dito na kumbaga yung mga, minsan kasi binibigyan natin ng limits yung sarili natin or kung ano man ang nangyayari sa atin. Kumbaga, huwag, kasi kumbaga yung binibigay din sa atin dito ni God is limitless, no? Kumbaga, lahat kayang ibigay sa atin ni God. Kaya dapat kung ano yung mission na binibigay sa atin ni God, ibigay din natin ng puro, ng bonggang-bongga. No? So, ang kailangan lang dito is mas tayo, kasi kung ganun ang gagawin natin, yung walang limit, no? Yung ginagawa natin, especially sa panggagamot, no? Is andun yung wala ding limit, yung ibibigay sa atin na reward or yung achievement or minamanifest natin is wala ding limit. Okay? So, ang kailangan lang po dito talaga is parang pa rin natin yung sarili natin na maging maayos yung flow, yung mga ginagawa natin. No? Hindi tayo parang bara-bara. No? Pero kailangan lang natin dito is mag-focus din sa mga ginagawa natin and make sure na andun nga na parang step by step ginagawa natin siya. Okay? So, para yung abundance natin dito is papasok na papasok. Hindi lang sa spiritual, hindi lang sa physical, kundi lahat. Baga, yung abundance na papasok sa atin dito is physical, spiritual, mental, emotional, and financial. Okay? So, yan yung kailangan nating ma-achieve sa araw-araw. Okay? Para bonggang-bongga tayo. Kasi merong times na parang ang nangyayari, kung ano yung paniniwala natin, or kung ano yung gusto mo, no, is andun yun lang ang gagawin mo. So, wag ganon. So, kailangan dito is i-allow mo yung sarili mo na gawin, no, lahat nang walang limit, no, gawin mo lahat ng buong tapang, nang walang duda, nang walang takot. Kasi nga, si God is sa tabi mo naman. Ang dami mong protectors So, wala kang dapat talaga katakutan dito. Okay? So, whenever you talk to us, ng universe, no? So, it never goes unheard. So, naririnig ka nila. Okay? So, every time na nag-ask ka sa kanila ng support, is talaga naririnig ka ng universe. Okay? We hear every single word. O, kita mo? Every single word is talaga naririnig nila. So, kahit ha, he, he, ho, who. Okay? So, naririnig nila yan. Kahit ang psst is naririnig nila. No, ang hello, simpleng hello, hi sa kanila is naririnig nila yan. This is your confirmation that we are assisting you
guiding you and ensuring your wishes will finally come to fruition. Be patient. Everything will come together for you. Diba? Ang sweet nila, no? Ang sweet ng universe. So, naandyan sila talaga to assist you, to guide you, and to ensure na yung mga wishes mo talaga is talagang mabibigay at mabibigay nila. And talagang ibinibigay ng universe sa'yo yan. Sinasabi ko na sa inyo yan. Okay? So, my God, 11:45 na pala. Okay, so last. Let's see. Oops. Ako, dalawa pa bumagsak. Wait. So, it is time to stop letting worry. Ay, asa na ba yun? Ayun. It is time to stop letting worry rule you. Instead, get excited about your future and all it will bring. What energy and motion you put out comes back to you with little conscious effort on your part. That happy endings can and will be yours. Believe that. Okay. Okay, so if you find yourself stuck in a situation you aren't happy with, ask yourself why you are still there. Is it fear or the unknown? Or is it fear of the unknown? Leaving toxic situations or people can be the best thing you could do for your soul and your spirit be fierce. Okay, so now is sinasabi dito na kumbaga kailangan lang dito is it time to stop letting worry instead of getting started future to bring. Okay, so ang kailangan lang dito talaga is wag po tayo laging mag-alala. No, yun nga, sinasabi nga dito na kumbaga gawin nyo kung ano yung dapat yung gawin ng buong tapang. No, kasi andyan nga po sinasabi ko sa inyo, lahat naman po ng moves nyo, lahat naman po ng kilos nyo is andyan po yung mga guides nyo na nakamasid sa inyo, na nakagabay, naka-assist, no? Kaya wala po kayo, even your ancestors, no? Ito na nga po. Kumbaga, ano ba to? Spirit to eh. Okay, spirit and ancestors. Yan yung sinasabi nila sa inyo. So, kung ano man yung mga emotions or energy na binibigay mo dito sa panggagamot mo or sa pagtataro mo is talaga bumabalik at bumabalik din naman agad-agad sa'yo. Hindi ka naman na-drain, no? So, kumbaga, para yung mga ginawa mo is, alam mo yung ang magiging ending talaga is, syempre, yung satisfaction and yung kasiyahan mo. Kaya, kumbaga, ibuhos mo man ang buong energy mo dito, lakas mo is talagang bumabalik din naman agad. No? Kasi, dito ka, may nakukuha kasing satisfaction doon sa nagawa mo. No? Now, kung nararamdaman mo naman ngayon na parang nandun ka sa stuck situation, tanungin mo din minsan ang sarili mo, bakit ka nandyan? Baka mamaya pagod ka lang, no? Or baka may nagawa ka lang na parang, baka mamaya puyat ka lang, mga ganyan, no? So, iwan mo yung mga toxic situations, no? Alisin mo yung mga alam mo na hindi ka magkakaroon ng growth, no? Alisin mo yan kahit sa tao. Kung sino yung mga nagbibigay sa'yo ng toxic, magkaroon ka na ng disconnection or alam mo yung tanggalan mo ng signal. Patay mo wifi mo. Ganun. So, mga ganon, no? So, alisin mo na lang yung mga tao sa nagbibigay sa'yo ng mga hindi maganda. Okay? So, para yung soul mo dito, yung spirit is, alam mo yun, parang, alam mo yun, may tapang. May fears, no? Be fierce, no? Yun ang sinasabi sa'yo ng ancestors mo. Kailangan dito medyo Marcel Soriano ka dito, laging fierce, no? Medyo may taray ng konti, na medyo may bagsik. Ganyan. Okay? So, wag kang patatalo dyan sa mga pagsubok mo dahil mas matapang ka mas matapang ka doon sa matapang. Okay? So, that's your reading. So, I hope may mga naka-resonate, and sa mga naka-resonate, please paki-subscribe po ang ating reading for tonight, and hoping na marami po tayong naibigay na lesson or parang warnings, no, sa inyo para po sa mga darating na mga araw. Okay, so now paki-click po si subscribe button, paki-like and share, likes and share ito pong ating reading, and paki-click po ang notification bell para po sa ating update. Sorry. Okay, so maraming salamat po, and God bless. Bye!